What's up mga kaawayot? Good day. So another day, another vlog. So for today's video, gagawin ko ng part 1 yung dalawa kong nauna na video na part 2 na walang part 1 and part 3 na walang part 1 ng pagpalit ng engine mount ng AirPods, sasakyan ng AirPods ko na Mitsubishi Outlander 2007. No? So dito sa video na to, i-detail ko sa inyo kung ano yung mga exact engine mounts na pinalit ko, kung bakit ko siya pinalitan, ano yung reason, and then yun, sige, simulan na natin. Let's go! So ayun mga kauyot, so bago nyo simulan yung pagbabaklas na itong mga mounting na to, make sure complete yung tools nyo. So meron kayong mga wrenches ito, tulad nito, open, and then mga extension sa wrench, and then yung mga socket nya, yung standard size, yung deep socket, and then kailangan nyo ng impact wrench para hindi kayo masyado mapuwersa, flashlight, yan, and then itong mga plastic na pang remove ng mga plastic screws para hindi masira. So yun, so yung common sizes na ginamit ko, 14, 12, yan, ito mga ganito, 14, 12, then to yung mga maliliit na wrench para doon sa mga masisikip na spaces, tulad yan, yan yung mga ginamit ko. So yun, make sure na meron kayo ng mga yan, and then check nyo na lang din sa YouTube kung ano yung mga iba pa yung kailangan, pero sa akin ito lang yung mga ginamit ko. And then ito yung mga pinagbabaklas namin ng kuya ko nung nagpatulong ako. So ito yung sa right side na mount, ito yung sa front sa ilalim, ito yung sa left side, and then ito yung sa rear doon sa ilalim. So apat na part siya, and then nagpalit din pala ako before noon ito, pero hindi ko na video mga brake pads kasi pudpud na. So pakita ko lang sa inyo kung saan nakaposisyon yung mga mounting ngayon. So yung front mount nandito sa ilalim, yung sa rear dito sa ilalim, so dinukot namin yan dyan. Then ito yung nasa right side, so kailangan baklasin nyo muna itong pinaka filter para magkaroon kayo ng space kasi nandun siya sa ilalim. Tapos yung bracket na kinakabitan nitong filter, which is ayun, and then ito yung sensors na to, kailangan tanggalin nyo yan para magkaroon kayo ng space para mahugot nyo yung engine support doon. And then dito basic lang, mas pinakamadali, ito yung pinakamadali, so kailangan yung tanggalin nyo lang itong reserva nung sa coolant para mahugot nyo. Ayan yun, hindi nyo na kailangan tanggalin itong pinaka bracket, itong mounting lang to. Yan, so yun, mukha lang siyang madali pero in actual yung ginawa ko mahirap. So nagpatulong na rin ako sa kuya ko para mabaklas ko siya ng tama at ma-install din ng maayos. So yun lang, yun yung part 1 na hindi ko nagawa kasi nung nag-edit ako, accidentally na-delete ko yung mga compilation ko nung part 1 sana, nung Miss You Baby part 1 na walang part 2 na walang part 1, and part 3 na walang part 1. So ito yun, ginawa ko na lang ng content para maintindihan nyo yung first two na in-upload ko about dito sa pagpapalit ng mounting. So yun, bagito pa kasi ako sa pagbablog, so hindi pa ako masyadong ganong karunong sa pag-edit, paano mag-compile ng videos in order para hindi ka mawala dun sa mga na-record mo na, paano mo siya madaling ma-set up pagka ine-edit mo na. So yun pa yung mga dapat kong aralin. So yun, so totally inabot ako ng 3 days. Actually kaya siya ng isang araw kung prepared ka at alam mo kung paano siya i-install or baklasin ng step by step. So yun, siguro sa mga susunod na pagpapalit, pero tingin ko matagal pa to, another siguro 2-3 years bago bumigay yan. Pero dito kasi sa US, smooth naman ng kalsada, walang lubak-lubak. So biruin mo, simula nung nabili to 2007, ngayon lang nagpalit. So ganung tumagal yung engine support nitong auto na to dahil walang masyadong lubak kagaya sa atin sa Pinas. So tingnan natin kung tatagal to, pero replacement, pero mukhang quality naman.
Then nabili ko halos lahat ng parts na to sa AutoZone. So anong reason bakit kami na o ako na nag-decide na magpalit na to? Personally kasi kung iasa ko sa labor, Diyos ko po, napakamahal. Imagine nung nagpa-oil change ako, ang assessment para dito sa replacement ng mga kailangan palitan, inabot ng 2,700. Kasama na dun yung pagpalit ng mga brake pads, yung brake disc. Pero actually yung brake disc hindi pa, yung kapal pa, so hindi muna namin pinalitan. Ginawa na lang namin, palit na lang muna ng brake pads. And then ayun, since mahal nga sa kanila, kasi pag sa kanila yung nanggaling yung parts, so syempre may patong na yun, hindi naman direct supplier. Kung resourceful ka naman at may konti kang alam sa sasakyan, why not coconut, di ba? Gawin mo na lang, nakatipid ka na, and then napapractice mo pa yung ano yung alam mo o hilig mo rin. Kasi sa akin, ang hilig ko na rin magbutingting ng sasakyan, though hindi ako ganun ka runong, pero may alam naman. So gusto ko lang gawin para syempre mag-improve, para pagka nagkaroon ng problema sa sasakyan, wala kang mahingan ng tulong, at least may alam ka, di ba? Hindi ka aanga in case of emergency na wala kang choice dahil wala kang contact na mechanic. Tulad nito sa US, ang hirap din maghanap ng mga trusted mechanic, and hindi ko gamay pa masyado dito, hindi katulad sa atin sa Pinas. Napakaraming magagaling skill pagdating sa pagmemekaniko. Yun nga lang, sa sobrang daming iba nag-alam-alaman din, so kailangan kilalanin mo din muna kung sino yung mga mekaniko doon na pukontakin mo, dahil sa sobrang dami nga. So tanong ka sa mga tropa mo, may mga experience, huwag kang tirang bahala, dahil hindi rin natin masisi, may iba may mga nanloloko at may naloloko. Marami rin namang mga magagaling na mekaniko talaga sa atin na trusted. So yun yung wala dito sa US, na kailangan maging resourceful ka. So ayun, yung iba naman talaga may mga alam din, nakakatipid, mga nagdi-DIY yun. So ako, ganoon na rin ako dito. Imbis na bumili ka ng i-avail mo yung labor tsaka yung sa kanila, kasi nga wala kang alam, papamahal ka, hindi yung masisave mo, ibili mo na lang ng mga kailangan mong tools. So gagamit mo pa siya in the future pagka kailangan mo, hindi yung bibili-bili ka pa ng tools kung kailan mo kailangan. So at least nandiyan may backup ka na when needed, may magagamit ka ng tools para sa sarili mo. And yun, habang nakakatipid ka, nakapag-ipon ka rin ng sarili mong tools, which is maganda rin dahil gagamit mo rin, ikaw rin makikinabang. Hindi ka tulad nung wala kang gamit, asa ka na lang sa mga labor, papagastos ka pa. Okay lang yun kung talagang hindi mo alam o hindi mo hilig magmekaniko, di i-labor mo na lang, pa-labor mo sa labas, paggawa mo, asa yun na yun. Pero sa akin, since kahit pa paano may konti kong alam, hindi ako nagagawa, not unless kung talagang major, internal, yan, kailangan paggawa mo talaga sa mga legit na mekaniko para hindi ka mamroblema. Hindi yung sobrang tipid mo rin, kahit hindi mo alam, titirahin mo, in the end mapapagastos ka pa kasi sablay yung gawa mo, which is isa rin sa mali yun. Make sure lang yung gagawin mo yung talagang alam mo at kaya mo, hindi masisira yung sasakyan mo, di ba? Huwag din tirang bahala, kasi in the end ikaw din magsasuffer niyan eh. So gawin mo lang yung alam mo. So take your own risk pagka mga ganyan na titirahin mo, hindi ka sigurado, basta makatipid ka na lang, pangit din naman yun. So ayun, nagawan ko na ng part 1 itong part 2 and part 3 kung walang part 1. Pero may mga papalitan pa ako dito, yung mga gasket naman, to make sure 100% walang tagas and reliable ito pagka nag long drive. Kasi dito sa US talagang kailangan may reliable kang sasakyan, dahil ang hirap mag-commute dito, hindi kagaya sa atin sa Pinas. May e-bike, may tricycle, may padjak, may habal-habal, di ba? Dito walang ganun, lalakad ka.
No, maghihintay ka ng oras ng mga public transport tulad ng bus, yung metro, yung LRT nila, parang ganon. So yun, mahirap. And then time is gold dito, talagang kailangan on the go ka, and on ano ka, lagi kang on time pagka po sa trabaho mo, sa mga meet up mo na kaibigan mo, dahil dito ang oras talagang gold. Wala ka pwedeng sayangin oras dito. So ayun, so see you na lang ulit sa mga next vlog ko. So bye for the meantime. Wala na akong maisip at wala na rin akong masabi. Peace out. Bye. And then pahabol pala sa mga tools na gagamitin nyo, make sure meron kayong dalawang crocodile jack, isang 3 tons and then 2 tons. So yung 2 tons yun yung gagamitin nyo lang pang support dun sa transmission sa makina, para iangat siya ng konti para madali nyo matanggal yung mga engine mounts. And then make sure meron din kayong jack stand para i-support yung mga crocodile jacks, no? So safety first, and then kailangan nyo rin ng mga eye protection, kasi pag sumuot kayo sa ilalim ng makina, pag tinanggal nyo na yung mga pang ilalim na engine mounts, kailangan nyo yun para hindi mabasukan ng dumi yung mata nyo, no? And then mga pangkalso na ilalagay nyo dun sa gulong nyo sa likod para hindi umabante. Talagang make sure safe lahat ng gagalawan nyo bago kayo sumuot sa ilalim ng sasakyan nyo, dahil isa lang buhay. Pag nagkamali ka, tegi ka, o kaya ospital lang aabot mo. So make sure na yung gagalawan mo sa ilalim ng sasakyan is safe, walang anomalya, disgrasyang mangyayari. So yun, make sure meron kayong dalawang klase ng jack na 3 and 2 tons, jack stand, pangkalso, then eye protection, and then suot na rin kayo ng gloves kasi marumi, ang hirap maglinis ng kamay, lalo na pag sumot sa kuko yung mga grasa-grasa at yung mga dumi. Nako, ilang araw yan papasok sa opisina, puro libag yung kuko mo, no? Tapos makikipagkamay ka sa mga ka-opisina mo. So yun, alright.